every day. Sir, follow-up question. How would the resignations impact their operations? Well, there is no appreciable impact at all, negative at that, because all these people who offer their courtesy resignations are expected to continue performing their functions, discharging their duties until their replacements have been Oo appointed. nga, mga kababayan, nagtataka ako bakit they are always asking those questions na parang napakaano nyo naman. Alangan naman pinagsubmit ng courtesy resignation, mga kababayan, i-abandon na kaagad nila yung kanilang trabaho. Diba? As much and as long na sila po ay hindi pa naman dinideclare na sila po ay inalis na o hindi tinanggap yung, tinanggap yung kanilang resignation, their work will be continued. Ganun lang yun. Hindi pa walang mababago, mga kababayan. And kapag halimbawa tinanggap naman yung kanilang resignation, so therefore, ang gagawin lang dyan, magkakaroon po ito ng tamang pagpasa, di ba? Ng trabaho. I-endorse mo ito dun sa next na uupo. Ganun lang yun. And that is expected of all public servants. No? No one abandons because that is part of the obligation of Exactly. a public servant. And last question from me, sir. Could this signal potential policy shifts Yep, or with the realignment in turnover. state-run corporations that might affect private sector partnerships or public-private joint ventures? No, not at all. The stability of policies will continue. The policy directions have been issued to these offices by the President and the governing or the supervising cabinet secretaries. So there is a clear path for all of them to follow and to traverse. Thank you, sir. Ace Romero, Philippine Star. Secretary, good afternoon. Maaari bang humingi kami ng detalye bakit po si General Torre na two-star ito na. general ang napili ng Pangulo bilang susunod na hepe ng PNP? Wala akong may bigay na detalye dyan. Ano? You know, the appointment of elements of the officers of the PNP, there has to be kept confidential. Okay? Totoo. We should respect that confidentiality. But it's the President's discretion, which I consider to be absolute because he is actually the, well, you cannot consider that Commander-in-Chief kasi civilian yan, no? Pero more or less, ganun. No one can question the use of that discretion, call it inscrutable. But right now, the considerations that weighed in the choice of General Torre should be respected. Tama, mga kababayan. Unang-una, bakit, sorry, is this new sa kanila? Bago ba to doon sa mga media natin, mga kababayan, sa mga reporter natin? 'Di ba? Nangyari na rin to hindi lang dito sa kasalukuyang administrasyon. Ito ay nangyari na rin doon sa mga nakaraang administrasyon, mga kababayan. Well, in fact, itong si Senator Bato, before he became the PNP chief, mga kababayan, baka mas mababa pa ang ranggo niya dito kay General Torre that time. 'Di ba? Pero mga kababayan, sabi nga ni Secretary E.S. Bersamin, Secretary na ES pa. Sabi ni E.S. Bersamin, mga kababayan, it is tawag dito, ito ay nasa Pangulo, 'di ba? Nasa Pangulo ang pagpapasya. Nasa kanya ang discretion kung sino ang kanyang pipiliin. O paano naman yan, GP? Di ba kala ko ba seniority ang pinatutupad dyan sa PNP kung sino ang pinaka-senior, siya yung susunod na next PNP chief? Hindi. Mga kababayan, it is the president discretion kung sino ang napipisil niya, yun talaga ang uupo. Siyempre mga kababayan, halimbawa, ilalagay mo yung isang tao na hindi mo naman pinagkakatiwalaan or hindi mo nakikitaan ng tapang, hindi mo nakakitaan ng may bayag. Hindi ba pipiliin mo ba yun? Siyempre doon ka sa tao na nagpakita ng trabaho, talagang matapang, mayroong prinsipyo, may bayag, walang inuurungan. Di ba doon ka? Oh. Bakit mo pipiliin yung mga taong wala ka naman nakita? O GP, meron naman yan silang meron naman accomplishment report yan. Meron ya.
Pero iba pa rin mga kababayan, kasi yung iba diyan, 'di ba? Hindi natin nilalahat pero iba nadadaan lang din sa tropa-tropa, nadadaan sa kapit, 'di ba? Kaya nagkakaroon ng mataas na ranggo. Pero iba yung nagpakita ka talaga, nag-perform ka talaga, hindi po yun matatawaran. Ito pa, pakinggan pa natin. He oversaw many high-profile pati kay operations, including Lacson, yung kay tama. Pastor Kibuloy, and then recently yung kay yung pag-aresto kay former President Duterte. May kinalaman po kaya yung naging handling niya ng mga ganong operations Of sa naging course. choice ng Pangulo? Of Hindi ko course. masasabi yan. Dahil, alam mo, si Presidente always demands performance. Kahit na ano yung pinagawa sa'yo, you must have, you must exhibit some high degree level of performance. So maybe that is one. I'm not going to discount that. But there may be other qualities of General Torre that he might have considered in comparison to the qualities of those others who were not given this addictus rex. responsibility. Salamat po. Eden Santos, Net 25. Ito na. Yung number 1 B-lane. Good afternoon po, ES. Yung pong pagkaka-appoint ni General Torre, naasahan po ba na magkakaroon ng mga demoralization or sa hanay po ng PNP yung pagkaka-appoint po sa kanya Bakit ng Pangulo? Yep, confirm. Ma'am Eva Narita, si General Torre na po ang new PNP chief. Pero hindi pa po nanunumpa. Okay, etong tanong ni Eden Santos. Talagang mga kababayan, negative to mag-isip, napaka-nega nito. 'Di ba? Magkakaroon daw ng mga demoralization doon sa mga hanay ng PNP. Ayos. Kung titingnan po yung mga background po ng iba pang Ma'am Lily contender, hindi po kaya magdulot ito ng problema sa hanay? Palagay ko naman, hindi. Dahil professional yung mga hanay ng kapulisan. No? They're all very great professionals. They're very decorated individuals. So they just follow what the commander-in-chief or what the president desires. So hindi po naman ito reward sa kanya, another reward ng Pangulo, yung kanyang Ang kulit na mga tanong niya, no? Mga kababayan, sabi ni ES Bersamin, I don't think so na magkakaroon, ito ay magiging dahilan ng demoralization. Unang-una, tama mga ka-GP Natics, very professional ang ating mga kapulisan. Well, hindi natin lalahatin. There are some people talagang ayaw doon sa pagpili kay General Torre because of course mga kababayan, minsan natitingnan natin yung seniority at natitingnan din natin saan bang galing ng class ito. 'Di ba? Nanggaling siya PNPA. 'Di ba? Meron din nanggagaling doon sa kabila naman mga kababayan, 'di ba? Sa PMAers. So nagkakaroon yan ng mga medyo sabihin natin hindi sila sang-ayon. But then again, mga kababayan, because of the professionalism that they have, hindi yun magiging malaking factor. Hindi yun magiging malaking matter. 'Di ba? Ang mangyayari lang diyan, okay, tatanggapin lang 'yan kasi very professional sila eh. Although sila ay disappointed na hindi siguro napili yung kanilang upper class, mga kababayan, like sa PNPA or upper class naman ng PMAers, dahil sabi ko nga, professional itong mga to, hindi yun magiging problema. At again, may question pa siya. Hindi ba ito reward sa kanyang mga nagawa? Okay, mga kababayan. Alam mo, lahat ng promotion, reward yan. Ano? But most promotions are given on merit. So let us assume that this was given on merit. Because, it was not an easy decision on the part of the president. He considered, to my recollection, 5 names. No? And you must probably have an idea of who those 5 were. But as of this time, the decision was already made, and it favored Police Major General Torre. By the time he accepts this appointment, he will have the 4 stars. That is the regulatory rank, the stars. Thank you po. So palpal. wala nang ibang matanong tong babaeng ito, mga kababayan. Alam niyo, tama, kung tutuusin yung pangalawang tanong niya, may laman naman.
'Diba? May laman naman. Kaya lang mga kababayan, mga ka-GP Natics, again, ang pagpili po ng ating PNP chief, it is the discretion of our president. So therefore, mga kababayan, kung nakita ng presidente natin this person performs very well, 'di ba? At nakita niya those qualities na kinakailangan niya para sa isang PNP chief ay nakita niya dun sa isang tao, it will favor dun sa tao na yun. 'Di ba? And that person, mga kababayan, is none other than General PNP Chief General Nicolas Torre III. 'Di ba? Oh, yung mga inggit diyan, pikit. Oh, kung ayaw nyo, better luck next time. Or kung ayaw nyo pa rin, better luck next life. Di ba? Oh. Sabi ni Delia Nacion, ang ayaw sa appointment ni General Torre ay yung mga kakampi ng mga hindi sumusunod sa batas. That is correct. Mga kababayan. Yan yung mga non-law abiding citizen. Oh. Laging uwing luha. Okay lang. Ilocano 808, laging luhaan si Eden. Okay lang sa kanya. Limpak-limpak naman ang laman ng bulsa. Joke. Di bali nang mapahiya. Makapal naman ang bulsa. Joke. De, joke lang yon. Siyempre, diadaan lang natin sa biro, guys. hindi totoo. Baka sabihin ninyo eh. Baka, uy, sinasabi mo ba, JP, na tumatanggap ng bayad si Eden? Wala ko sinabing ganun. Diba? Di katulad yan nung Pulse Asia na umamin na sila ay nababayaran. Andyan na naman si Eden, hindi na nakabagay ang name niyang Eden dahil laging kontra. Nagiging sikat siya sa kabubuhan. Actually, mga kababayan, dapat ito karugtong doon kay General Torre. Hindi natin na tutukan yung kay kay UP Lodin Berberabe. Ito pala, mga ka-GP Natics, ay isang summa cum laude. Diba? Grabe. Ang daming mga ngayon, ang daming mga kakaiba. Hindi naman kakaiba, pero nakakatuwa ng mga balita ngayon na yung mga ayaw natin, 'di ba? Oh, gusto natin si General Torre maging next PNP chief, natupad. Gusto natin matanggal si Minardo Guevara, natupad. Oh. Ano pa bang hihilingin natin? Talagang good choice, Pangulong Bongbong Marcos, at least, 'di ba? Bago matapos ang iyong sabihin natin ang iyong stint diyan sa Malacanang, 'di ba? Gawin na nating maayos ang lahat. Oh, ano na natin dito, full blast na natin. Mas majority ng PNPA ay police. Unlike PMA, ilan lang ang napupunta sa police at pwede lang sa AFP. Opo. Pero ganun pa rin, mga guys, normally kasi talagang magkabangga. No, hindi sa hindi natin siya pinag-aaway. Pero alam natin na kahit doon sa Quadcom, nakita natin na may pasiklaban between the PMAers and the PNPAers. Diba? So, nagkakaroon ng ganon.